Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay The Gamer Pahardo at shoutout kay Thunder Balinsayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Halos sa parehong oras, maraming mga kaganapan ang lahat ay tumuturo sa parehong lugar, na malinaw na hindi kasing simple ng pagkakataon. Ang lahat ay tila pinaghandaan at naayos ng mahabang panahon. Gayunpaman, lalo na, mas nasasabik ang kuryosidad ng Aaron. At saka, kailangan niyang pumunta sa lugar na ito. Anong kailangan mo? Tanong ni Lou Roxanne. Sa kanyang mga mata, hindi siya tatanggihan ni Aaron, at hindi niya kailangang humingi ng mga opinyon ni Aaron. Kunin mo si Qin Shuang. Mahinahon niyang sabi. Nang marinig ito, sumimangot si Aaron. Ano ang ibig sabihin ng Lou Roxanne? Sa kanyang network sa langit at lupa, hindi niya maaaring hindi alam ang relasyon ni Qin Shuang sa kanyang sarili. Matapos palayain si Han Nayan, sunod-sunod niyang ibinalik si Qin Shuang sa kanyang sarili. Patuloy na naghahadjust ng chip sa sarili, anong klaseng laro ang nilalaro niya. Talagang sigurado siya na si Ivory ay magiging katulad ng sulat, o. Nagbabanta siya kay Ivory. Para sa nauna, kahit si Ivory ay nagbago ng isip, at ang pinakamalaking banta sa kanya ay wala siyang chips, kaya natural na hindi mahalaga ang ibang chips. Sa halip, pinapayagan nilang makuha ang kanyang puso. Possibility din daw. Kinokontrol pa ng huli si Ivory na gawin ang mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Bagamat hindi alam ni Aaron kung anong banta ang kanyang dadalhin, maaabot ni Ivory ang puntong ito, dahil kaya niya ito, natural na nangangahulugan ito na mayroon siyang sapat na paraan upang makontrol ang pinakamalaking lifeline ng Aaron, at ang iba ay mga tadyang ng manok. Si Lu Yuan din. Nang hindi na hinintay na tumugon si Aaron, nakangiting sinabi ni Lou Roxanne, magkakasundo kayo. Mahal na mahal ka ni Lu Yuan. Baka matulungan ka ng lungsod ng nasusunog na mga buto. Aaron sulok ng bibig bahagyang usok ng isang bakas ng panunuya, tulong. Ito ay pagsubaybay, tama. May iba pa ba? Sabi ni Aaron na may paghamak. Ito ay hindi gaanong kinakailangan ng Aaron kaysa sa pagsasaayos ni Lou Roxanne. Pagkatapos ng lahat, kung ang kanyang kahilingan ay hindi nakakaapekto sa prinsipyo ng Aaron, ang Aaron ay malamang na hindi tumanggi. Hindi, hiling ko sa iyo ang kapayapaan. Nakangiting sabi ni Lou Roxanne na halatang kontento na siya sa sagot ni Aaron. Tumayo si Han Sanchen, hinawakan si Han Nayan sa kanyang mga braso, kinuha si Qin Shuang, malaking pancake na tiyan at 3 halimaw, at lumabas ng kampo nang hindi man lang kumusta. Sandali lang, si Fang Kun, na nasample, ay tumayo at pinanood ang Aaron na umalis. Ayaw niyang umalis. Tumingin siya kay Lou Roxanne at sinabi sa mahinang boses, papayag ka ba sa babaeng iyon na sundin ang Aaron ng ganito? May problema ba? Tanong ni Lou Roxanne na may mahinang pagsimangot. Ito ay higit pa sa isang problema. Malaking problema lang, okay. Mukhang diwata ang babaeng iyon, hayaan siyang lumabas mag-isa kasama ang Aaron. Hindi ka ba talaga nag-aalala na hindi niya ito makontrol? Panipi, lalaki din ako. Mas kilala ko ang mga lalaki kaysa sayo. Kahit maganda ka, hindi naman masama ang babaeng iyon. Sa ilang lawak, taglay ni Lou Roxanne ang kanyang alindog, ngunit si Qin Shuang ay mayroon ding nakamamatay na tukso. Anyway, kung si Fang Kun iyon, masisiguro niyang tatalikuran niya ito. Sa harap ng pagkabalisa ni Fang Kun, labis na kalmado si Lou Roxanne, isang ngiti lang, so ano? Naniniwala ako sa Aaron, sabi mo. Aaron, panipi. Nang marinig ito, huminto sandali si Aaron, tumalikod at lumabas.
Pagdating niya sa kampo, kinuha na ni Luo Yuan ang kanyang mga dating disipulo para maghintay sa labas. Malinaw, totoo ang hula ni Aaron. Matagal na niyang plano. Hanggang sa labas ng barracks, hindi nagsalita si Aaron. Nakalok ang kanyang noo. Parang may iniisip siya. Malinaw, sa pagiging tuso at kawalan ng tiwala ni Lu Roxen sa sinuman, maniniwala ba siya sa kanyang sarili at kay Qin Shuang? Hindi. Siya ay maaaring maging gayon, dapat na mayroong kanyang paghawak, at ang pagkakahawak na ito, Aaron hula ay Qin Shuang. Ang dalawang kakaibang peklat sa kanyang mga kamay ay tiyak na nagtatago ng ilang misteryo. Ang biglaang buhay ni Qin Shuang sa hapagkainan ay hindi tulad ng kamatayan, na naipaliwanag na ang lahat. Kahit na, mayroong isang bagay na mas malaki at mas mapanganib na nakatago sa loob nito, dahil ang enerhiya ng Aaron ay hindi maaaring pumasok. Pagdating niya sa kuweba, isang grupo ng mga tao mula sa Bake Xiaosheng ay umalis na. Ang Aaron ay maaari lamang magsama ng isang grupo ng mga tao upang makahabol sa unang mapa. At sa loob ng kampo, pagkaalis ng Aaron, umalis din si Lu Roxen, at si Fang Conseng lang at ilang tao ang umiinom ng muggy wine sa kampo. At sa main tent sa tabi nito, nakarating na ba kayong lahat? Bahagyang nagsalita si Lu Roxen. Dito na tayo. Lumuhad si Chimeng sa lupa at magalang na nagsabi, nauna nang umalis ang mga tao ng Aaron pagkaalis ng Aaron. Nakarating na ang Aaron sa kuwebo kung saan sila nakatira at humahabol pasulong. Tinatayang makakasalubong nila ang kanyang mga tao bago magmadaling araw. Sabayan mo ako. Tumanggo si Lu Roxen, gayunpaman, huwag kang sumunod ng malapit. Bagamat espesyal ka, halos hindi ka mahahanap ng Aaron, ngunit kung masyadong malapit ka, ang iyong amoy ang maglalantad sa iyo. Oo, nasaan si Qin Shuang? Mahinang tanong ni Chimeng. Ngumiti si Lu Roxen, sundin mo lang ang plano ko. Pero isa lang talaga ang hindi ko alam. Sabi mo, si Lu Roxen ay nagbigay ng malungkot na ngiti. Ang ganda talaga ni Qin Shuang, at nakikita niya na napakalakas ng pagmamahal niya kay Aaron. Walang kalabisang sinabi ng dalaga na hindi siya magdadalawang isip kung mamamatay siya para sa Aaron. At Miss, sabi nga, habulin ng mga lalaki, babae sa pader, ngunit ang mga babae na humahabol sa mga lalaki ay isang patong lang ng sinulid. Naniniwala ako na kahit na may mangyari sa kanila, si Qin Shuang ay handang maging babae sa likod niya ng tahimik, nang walang anumang positibong salungatan kay Ivory. May kasabihan sila na ang pulang bandila sa bahay ay hindi nahuhulog, at ang may kulay na bandila ay lumulutang sa labas. Panipi, kalmado lang ngumiti si Lu Roxen. Napaka-reasonable ng sinabi mo, kaya ito ang dahilan kung bakit ko ibinigay si Qin Shuang kay Aaron. Ang sikreto ay magiging malinaw sa iyo sa hinaharap. Dapat matuto kang maniwala sa akin at kay Loxi. Panipi, miss mo na ba sila? Mas mabuti na may magawa silang mali, which would be a wonderful thing for me, pero kung hindi, as I expected, sobrang seryoso ang Aaron ang kanyang damdamin. Gayunpaman, isang magandang bagay na walang nangyayari sa kaliwa, ang buhay sa kanan ay mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Gusto niya saglit. Ano ang gusto mong mangyari sa kanila? At sana walang mangyari sa kanila. Mahirap intindihin ang contradiction. Gayunpaman, may ginagawa si Lu Roxen, si Chimeng ay hindi nang ahas na magtanong pa. Nga pala miss, may gustong makakita sayo. Dapat mong malaman na hindi ako mahilig makakita ng kahit sino. Malamig na boses ni Lu Roxen. Pero, sabi ni Chimeng na hindi siya naglakas loob na magsalita. Anong problema? Ngunit siya ay nasa pool ng dugo, at ang multo ay hawak niya. Natapos si Chimeng at ibinaba ang kanyang ulo. Anong sabi mo? Biglang sumimangot si Lu Roxen. Hindi nang ahas na magsalita si Chimeng, napakababa ng ulo. Nakakahiya, kahit si Lu Roxen ay nangangahas na pumasok sa teritoryo. Gusto kong makita kung sino ang napakatapang. Pagkababa ng boses, isang figure ang mabilis na lumipad palabas ng tent. Sa kabilang dulo ng kalsada, ang Aaron at ang iba pa, pagkaraan ng ilang oras sa kanilang paglalakbay, sa wakas ay naabutan ang hukbo sa kalagitnaan ng gabi. Mahirap ang daan sa bundok, ngunit hindi huminto si Bai Xiaosheng at ang iba pa mula nang magsimula sila. Alam nila ang panganib sa likod nila, at alam nila na ang kanilang panganib ay tiyak na kalagkarin ang Aaron sa likod nila, kaya hindi sila tumigil sa lahat ng paraan.
Nang makita ang Aaron at ang iba pa na darating, at pagkatapos ay makita sina Han Nayan at Qin Shuang, napakasaya nina Bai Xiaosheng at Mo Yang. Lalo na sina Mo Yang at Dao Shier, na matagal nang tinuturing si Nayaner bilang kanilang sariling anak mula nang siya ay isinilang at lumaki. Tuwang-tuwa sila isa-isa. Ang natitirang 4 na halimaw sa Jiangbei ay tuwang-tuwa nang makita ang dalawang kapatid ni Dabaitan, ngunit hindi nila makita ang pangalawa, at ang kanilang mga mata ay kumikislap sa kalungkutan. Habang masaya si Mo Yang at ang iba pa, nag-aalala rin sila. Malinaw, hindi magandang bagay na lumitaw ang mga tao sa tuktok ng asol na bundok. Aaron, paano sila? Mahinang tanong ni Bai Xiaosheng. Ipapaliwanag ko ito sa iyo mamaya. Magpahinga tayo. Mayroon akong isang bagay na haharapin. Aaron matapos sabihin, ay lakip sa ilog ng Lake Daang Shao living off ear, mahinang sinabi ng ilang mga salita. Oo, tumanggo si Bai Xiaosheng, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay para pigilan ang lahat. Habang may dinadala si Bai Xiaosheng para magtayo ng tent, ang Aaron ay pupunta sa Big Pancake Day at iba pa. Lubos din siyang nagsisisi sa pagkamatay ng dalawang halimaw ni Jiangbei. Sinabi ni Han sa kanila ang lahat tungkol sa pader ng lungsod. Hindi katakataka, dakilang Ziyahan. Kung hindi mo ako tinulungan, natatakot ako na wala sa 7 halimaw sa Jiangbei. Umaasa lang kami na madadala tayo ng dakilang Ziyahan sa Bone Burning City, at sa hinaharap magkakaroon tayo ng pagkakataon na patayin ang masasamang monghe at ipaghiganti ang pangalawa. Matapos pakinggan ang buong kwento, ang malaking pancake na si Tian ay tumingin sa Aaron at seryosong sinabi. Oo, tulungan mo kami. Sa sandaling nagsalita ang malaking araw ng cake, sabay-sabay na sinabi ng mga natitirang halimaw. Maging si Ziking, na hindi gaanong nagsasalita, ay tumitingin na ngayon kay Aaron ng mariin. Saglit na nag-aalangan, tumanggo si Aaron. Sa oras na ito, lumapit si Bai Xiaosheng at nagsabi, Aaron, ayon sa iyong mga utos, lahat ng mga tolda ay naitayo na. Paano hanggang niluyuan? Nagayos na kami ng tumira sa mga tent. Tumanggo si Han Sanchen at tumingin sa mahigit 100 tent na naitayo sa maikling panahon. Masalimuot ang kinalalagyan ng mga tolda, nakatapat lang ng kanyang puso. Sige na at magpahinga ka na. Aaron tapusin, bahagyang isang up, sa isa sa mga tolda. Sa loob ng isang sandali, ang iba ay bumalik sa kampo, at ang buong kampo ay nasa isang patay na katahimikan. Hanggang sa makalipas ang kalahating oras, biglang may bahagyang maislan na tunog ng mga yabag, at may mga pagsabog ng mga pigurine. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.